Hola, hola Bolivia, soy Corazon, ¿cómo estamos de amigos? Buenos dias! Mga chismoso at mga chismosa sa social media, isang magandang hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Of course, kita nyo naman sa ating upgraded na menopausal distraction fashion look, mga karag-karag, galing akong Bolivia. Pero hindi lang tayo sa Bolivia ngayon lumipad dahil ang daming kaganapan ngayon na pinagchichismisan sa mundo ng beauty pageant. So unahin muna natin ang Hola, Hola, Soy Bolivia sa laban ni Diamante, mga karag-karag, na kung saan nagpakitang gilas ang ating pambato. Na kung saan na eto na yung mga kandidatang nagpakitang gilas sa kanilang talento. So kung matandaan natin yung laban ni Winwin Marquez sa Hispano-Americana na kung saan sumayaw siya na pakanong ganon. Eto na naman, kakaibang talent na naman ang pinakita at pinabilib na naman ng ating pambato ang mga taga-takos, mga karag-karag sa kanyang magandang boses. Ay, ganda ng boses ni Diamante ha, kasi narinig ko yung kanta niyang ganda-gandahan. Ganda-gandahan. Yan lang, ganda-gandahan. Parang si Kuragan, ganda-gandahan yung feeling galore ko dito. Pero in fairness naman talaga sa ating pambata, hindi naman talaga nagpapatalo. Napanood at napakinggan ko yung niya, yung nung kumanta siya, kaso nga hindi niya memorize yung kanta. Kaya in fairness naman, yung boses, may ibubugat talaga. Di ba? So marami mga friendly neighborhood nating mga Latinos at Latinas na mga chismoso at mga chismosa ang napabilib at napawaw sa Pilipinas. Ganon sila. Alam niyo mga karag, walang halong bias na reaction vlog to ha. Habang tumatagal bitaw yung laban niya doon sa Bolivia, lalo siyang gumaganda. Iba'y talaga yung dating ng karisma na. Ayoko mag-expect ng bongga sa darating na laban niya sa Hispano-Americana 2025 final kasi alam naman natin yung mga galawan na may mga pamikos-mekos galore, pero bibigyan talaga ni Diamante ng matinding stress sa vangs at bagol-bagol at kigol ang mga Latinas, mga karag-karag sa kanyang maging performance at sa kanyang parang may winning aura talaga siya ha. Sana hindi ako magkamali mga karag-karag, pero kung magkamali man ako, kasi nga malakas yung kutob ko sa kanya. Pero wala pa rin akong expectation para hindi ako masaktan ng bongga, di ba? Para madali lang akong makapag-move on. Kung ano man yung maging placement niya sa Hispano-Americana 2025, kung second crown man o hindi, happy pa rin ako dahil umarangkada ang beauty ni Diamante. Parang si Kuragan. Blooming every day because I'm in love. Ganon. So yan mga karag-karag, yung mga pa-eksena galore doon. Nakita ko rin, nakapasok pala siya sa top 5 sa yung paturismo galore nila ba na ang ganda niya doon sa kanyang red evening gown. Ay, gandahan. Yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. Talagang lumalaban siya at ilalaban niya ang Pilipinas sa Hispano-Americana 2025. So eto rin mga karag-karag ang mga latest kaganapan na unsa manggug kaoy kuan Marlene. Gawas ka ba? Ayun niya ra. Ito pa mga karag-karag ang isa sa mga pinag-uusapan ngayon na mga active din na mga chismoso at mga chismosa tungkol nga dito sa paparating na Miss Universe Philippines 2025 na kung saan yung mga kandidatang nag-back out na nag-resign sa kanilang corona, lalo na si Miss Universe Philippines Pampanga na marami ang nadismaya, diba? So kalat na kalat sa social media, nag-viral, nag-trending talaga siya at isa nga sa mga dahilan, pinupush niya talaga yung pag-aaral niya at marami yung humanas din na sana kung hindi man bukal sa loob, sana yung pagsali sa isang beauty pageant, especially sa local pageant, nalalaban sa national pageant. Sayang kasi yung oportunidad ng mga ibang kandidata na lumalaban na sana binigay na lang doon ang corona at hindi na lang daw sa winner na wala naman daw pursigidong ituloy yung laban. So kanya-kanya silang opinion, kanya-kanya silang mga hanas at banatan. Pero at the end of the day, desisyon niya ng kandidatang ayaw niyang lumaban, wala na tayong magawa, kundi respetuhin na lang natin. Yun lang yung maging ambag natin sa kanya, di ba? So, siguro hindi niya feel yung taon na to na lalaban siya sa Miss Universe Philippines 2025, siguro marami pa namang taon ang susunod, di ba, na baka
sa mga patakaran ngayon sa Miss Universe organization na pwede na mga senior citizen na sasali, ay naku, ang haba-haba pa na mga dekada pwede niyang salihan mga karag-karag. Kaya kalma lang doon sa mga humanas, di ba? So wala na tayong magawa. Kundi mag-move on at proceed tayo sa mga latest chikahan na kung saan ako tuloy na nga ang bardagula na mga previous beauty queens sa Miss Universe Philippines 2025. Naghihintay na lang ng official announcement itong mga kandidatang nasa loob ng blind item bitaw. Ewan ko ba kung bakit nagpa-blind item, blind item pa, nagpa-blind item pa itong mga to. Kung i-announce lang siguro nila na okay, sasali ako sa Miss Universe Philippines 2025 para tapos, di ba? Kailangan pa nating maghula-hula, tigmo agukoy kung sino itong mga kandidatang tinutukoy nila na muling magbabalik na lalaban sa Miss Universe Philippines 2025. Bakit nila kaya hindi diretso, no? Puro patriling sila makakakarag-karag. Yun yung napapansin ko. Tayo din mga fans, sino kaya to, no? Kanya-kanya tayong para tayong pinagmanahan ni Madam Auring. Naala si si Christy McGarry ba yun? Or si si Kat Legado ba? Si Katrina ba? Nakalimutan ko yung apelyidos. Start with letter K. Yung apelyido niya is L. Legado ba yun? Amot lang. Comment down below. Na-stress na naman ang brain cell membrane ko mga karag-karag. Alam nyo na, pag mag-menopause na yung brain ninyo, marami na talaga kayong mga bagay-bagay na makakalimutan. Madali na lang talaga akong makalimot. So, hindi natin alam kung si Katrina Dibaranan ba itong sasali, kung si Maureen. Ay, ang dami mga pabitin-bitin galore. Pero nakaka-excite siya ha, in fairness. Kasi dito na talaga natin malalaman ba kung makatama bitaw tayo sa ating Madam Auring sistema galore sa hulaan. O, di ba? So, yun na nga mga karag-karag. Sa muli nilang pagbabalik sa Miss Universe Philippines 2025, kaninong tadhana kaya ang kapalaran kaya ang aangat, di ba? Or, baka na may napupusuan na ang Miss Universe Philippines Organization para sa corona sa taon na to. Maraming nga humanas mga karag-karag kung anak ka daw ng Isis and Queen or Empire PH, nako, sure ball na corona ka this or first runner up ka. Pero kung anak ka daw ng Kagadahang Flores at iba mga mga camp, nako, siguradong yung placement mo is nag-aginod or laglak, ganon ka. So, ako wala akong problema kahit sino yung koronahan nila, basta magaling na kandidata yung pipiliin nilang lalaban sa Miss Universe Philippines, Miss Universe 2025 sa susunod, sa taon na to ha. So, ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa laban ni Diamante at dito sa mga beauty queen na nagbabalik na lalaban sa Miss Universe Philippines 2025. Magingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Karag ang babaeng lagi na karag-karag. Sa tingin nyo mga karag-karag, totoo kaya yung mga hanas nila na kung anak ka ng Isis and Queen or Empire PH, sure ball ka sa corona? Nako, intriga galore. Comment down below. And bye-bye kay Nanay Music mga karag-karag. Magdali jug ko.